Ma'am, may dala po ba kayo anumang sandata? Diyos ko, wala po. Sige. Anong ginawa natin? Ginawa ko na kung ano man ang dahilan kung bakit ka nandito. Pasensya na. Ginawa ko na kung ano man ang dahilan kung bakit ka nandito. Biyernes ning hapon sa isang bangko sa Fairfield Township, Ohio, pumasok ang matandang babae at lumapit sa mga teller. Malalaman nilang hindi siya karaniwang customer. Nahuli sa CCTV ng bangko ang babae na naghagis ng itim na bag sa empleyado habang may hawak umanong baril sa grocery bag. Hindi agad napansin ng empleyado, pero mabilis nakuha ng suspect ang kanyang atensyon. Ayon sa ulat ng pag-aresto, sinabi ng empleyado sa pulis na humingi ng tera ang suspect habang may baril. Ilang segundong nakakatakot ang lumipas bago binuksan ng teller ang lock na drawer at ibinigay ang hinihingi ng babae, pero hindi pa siya tumigil doon. May isa pang customer na lumabas habang nilalapitan ng suspect ang isa pang empleyado para humingi ulit ng pera. Nag-usap sandali ang dalawa bago itinaas ng empleyado ang kamay at dahan-dahang binuksan ng drawer para kunin ang pera para sa babae. Ipinakita ng empleyado sa babae ang pera at inilagay ito sa bag. Pagkatapos, basta na lang kinuha ng suspect ang pera at umalis. Pero hindi naman nalalayo ang mga pulis. Natutunto ng mga pulis ang isang bahay sa Hamilton, Ohio matapos matagpuan sa driveway ang isang sasakyan tumutugma sa kotse ng suspect. Ayon sa ulat, tinanggal ng suspect ang mga plaka habang nagnanakaw. Ngunit ang bumper sticker niya ang nagbigay ng lead sa pulis. Mag-perform sa labas na may HPV. Ang plaka na yan ay. Oh, pare, anong dala nyo para sa akin? Na umiikot sa bahay o kung ano man. Oh. Nandiyan ba yung sasakyan? Opo sir, parte po ito ng driveway at kita po. Siguraduhin ang perimeter, lahat gusto siya makulit na pag lumabas. Armado siya. Yung dalawang babae sa likod ng bahay. Isang braso na lang lalabas na ako, papalapit na siya. Babalikan mo para simulan ng isang digmaan ng pagsisilap pag-atake. Nandito ako, maghintay ka lang sa paligid. Basta alam mong ayos tayo. Ganito kasi, para kung may mangyari, ayos lang tayo. Guess mo ba ang sinasabi ko? Oo. Makikita natin ngayon ang bumper sticker na may araw na sinabi ng pulis na nakita sa surveillance video ng kotse ng suspect. Ayon sa investigador, sa paghahanap gamit ang deskripsyon ng sasakyan, lumabas ang larawan ng parehong kotse na may sticker at kumpletong plaka, nakarehistro sa may-ari sa address na ito. Tuloy tayo. Akoy! Si Dave yun. Liyas ka! Anak ng, may tao ba dito? Opo ma'am, lumapit po kayo sa akin. Hi! Kamay po, pasensya. Sabi niya, kamay. Pakiusap po ma'am. Halika, Rand, sandali. Sige. Marunong ka na ba magpat? Yakaki nga. Sasabihin ko sa'yo, hindi ayos na. Sige, kung gagamitin ko ang palad ko. Oo, sige lang. Dartler! Anong ginawa ko? Well, Yan ang sinusubukan naming alamin kung anong nangyayari dito. Dahil, ma'am, halika rito. And? nasa loob siya ng bahay. At kapalabas lang niya.
Nagsusungkit kami habang sinasabi. Ako ang nagko-cover, Diyos ko. Ma'am, pwede po ba kayong lumapit sa mga pulis? Ako po siya. Ikaw po sana, ma'am, kumare. Hindi siya makarinig. Hindi ako makarinig ng maayos dito. Sige. Kinilala ng pulisya ang suspect na nakikita dito bilang si Ann Mayers, 74 na taong gulang na kalaunan, nakalaan nilang di umano'y tumangay ng halos $600. Ma'am, may dala po ba kayong malamang sandata? Diyos ko, wala po. Sige. Anong ginawa natin? Sige. Gusto ko sana andyan ka para sa akin. Salamat. Maraming salamat po, ma'am. Nakalok ang kotse ko. Ayos lang yan. Ang tangla nito, o yung puweba. Umalis ka dito. Nandito na ako. Tara, tambay muna tayo. Opo, ma'am. Hindi ko alam. Pahinga ko na, Jay Pito. Jay Pito. Nagkakaproblema ka pa rin ba sa computer mo? Alam ko. Salamat sa pagsama sa amin at sa pag-login. Main it. Kausap ko ng PI sa telepono. 6 na ulat ng pahinga para sa van. Sige, maghintay muna tayo sandali mga babae. Ipaliwanag ko lang ang isang bagay. Ipaliwanag namin dito sa loob ng 1 minuto, okay? Salamat sa pag-unawa. Salamat. Sana wala akong tubig. Ayos lang. Lalabas tayo dyan. Isang tulak pa papasok. Gusto niya na bang magsimulang magsalita? Gusto niya na bang magsimulang makipag-usap sa kanya? Hintayin si Sargento Walk. Sabi ni Sargento. Hintay. Sige. Sabi nila, bumabalik si Sargento Bial para gawin sa atin yun. May sinabi siya tungkol sa pag-serve ng search warrant at kung ano-ano pa. Sabi niya, O sige, pwede naman tayo magsimulang makipag-usap sa kanila. Sige. Sargento. Pangako ko, ipapaliwanag namin ang lahat dito, maya-maya lang. Sige mga ginang, salamat. Maraming salamat talaga. Ang anak ko ay nag-aaral sa Gortwood High School at lumalabas ng 30-30. Madalas pa siyang sinusundo. Sige. Malaki na siya para maglakad mag-isa, kaya wag mo na akong sundiin ngayon. Pero baka mabigyan ako ng tip. Ayos lang. Pasensya na. Available to the server. Magkakasama ba kayo sa kwarto or magkapatid? Sige. Siya ang may-ari ng bahay. Sige, hindi ko marinig ang nasa labas. 2,000 na siyang napos anin na sa Carolina. 200, 7,500 na nakatapos. Ayon sa kapatid ni Ann, sinabi niya kalaunan sa pulis na ang 74 na taong gulang ay di umano'y nagpapadala ng pera online sa isang lalaking nakausap niya online sa isang hinihinalang scam at di umano'y nakapagpadala ng libu-libong dolyar sa scammer na aniyay nagpapanggap na ahente ng customs ng US. Dagdag pa, sinabi ng kapatid ni Ann sa pulis na nanghiram siya ng mga 70,000 dolyar mula sa kanya at sa isa pang kaibigan. Okay, hindi lang eroplano ang narito ngayong gabi. Sino ang RO dyan? Si Mayor Exxon Pobrino kung lahat dito. Salamat, Mayor. Salamat. Huling taon ko na sa Gisborne. Oo, maganda araw talaga para magtrabaho sa damuhan. Pero gaya na sinabi ko, bigyan mo lang kami ng 1 minuto.
Oo, nakuha ko ng presa ko. Kailangan ko nalang punan. Patatas ang itinatanim ko. Sobrang dami ng buhangin. Kumuha ka ng pusit na puno dyan. Gets ko na. Sasakay ka ba sa kotse ko? Sandali lang ko, ma'am. Tatanungin kita, pero gusto ko munang ipaliwanag sa'yo kung anong nangyayari dito, okay? Nandun ang afen. Nasa likod ng pinto ang mga susikuan. Ang kaba ko. Wala naman kayo magiging tawag dito sa block na tumayin gabi, di ba? Hindi ko alam. Iba sila mahal yung mga tao sa tagpuan. Hindi. Ha? Akala ko sila yung mga tao sa tagpuan. Tagpuan? Yung mga sumusundo sa tagpuan araw-araw. Hindi. Yung nakapulang kamiseta. Yung nakapulang kamiseta. Hindi ko alam. Sinabi ni Brandon na papunta na siya. Hindi ko alam kung gusto niya maghintay tayo. Hindi ko alam kung gusto niya. Andan na siya makipag-usap ng pribado. Naglanang sandali ang mga pulis para pag-usapan ang sitwasyon bago muling habulin ang suspect. At sa ganung paraan, maaari na natin silang palayain. Palalayin namin kayo dito, maya-maya lang, ayos ba? Maraming salamat talaga sa pagtulong. Sandali lang at maghintay kayo saglit. Palalayin namin kayo dito, maya-maya lang, ayos ba? Kaya palalayin na namin kayo. Pwede na kayong umalis dito, maya-maya lang. Oo. Akala ko kami ang tinutukoy mo. Hindi. Hindi pa ngayon. Sige, sandali lang, maghintay ka muna. Ma'am, gusto ko lang na maghintay ka muna sandali, okay? Sige, mabilis lang po ma'am. Ito si Detective Rory Dutra at si Robinson. Gusto ka naming mausap tungkol sa nangyari ngayon. Sige, pero dadalhin muna kita sa kustodya. Salamat Pete. Pakiikot at ilagay ang kamay sa likod, parang nagdadasal. Meron bang mga baril sa bahay ma'am? Si mama ay magpapatagtog nito sa 1 minuto. Sige, bigyan mo ko ng 1 minuto ha. Meron po. May ilan na hindi ko magana. Sige. Mga baril ni na mama at papa. Sabi mo, punto, 22 yon. Triple. May tumatawag ba sa'yo? Masiki po ba ma'am? Sisiguraduhin kong ayos kayo at ayusin namin agad lahat sa loob ng 1 minuto. Nagdangako ako. May iba pa bang tao sa bahay? May iba pa bang tao sa bahay? Wala. May mga aso ba o alagang hayop o kahit ano na ganun sa loob? Kasi ayaw namin makatakas sila o kung ano man, okay? Sige. Okay, ako. Okay. Saan ako pupunta? Isa sa mga sasakyan ito. Malalaman mo ko alin, Sarge. Halika, magiging maayos din ang lahat. Hindi ko alam. Dito, halika dito. Sige, papaliwanag namin yan maya-maya, okay? Oo, papaliwanag din na sa'yo maya-maya. Opo ma'am, siguradong sigurado. Anong ginagawa mo ate? Di ko kukunin yan. Sabi ko, nandito ang ate ko. Sige. Kaya maghihintay tayo at dadaling ka namin sa impila ng pulis. May mga taong gusto makausap ka, ayos lang ba? Sa ganung paraan, mapapaliwanag namin lahat at doon tayo dadaan. Ayoko makialam sa trabaho nila, okay lang ba? Sige. Ayos lang ba mo yun, di ba? Ayos lang mo yun. Oo. Ayos lang sila. Sige. Gusto ko ng popsicle. Sige. Gusto ko lang na mag-ingat ka. At alam kong hindi ka ganon. Alam kong hindi mo susubukang tumakbo sa harap ko. Pero alam mo, medyo clumsy ako. At minsan, nahihirapan ako. Mukha ba akong makakatakbo? Hindi, ang ibig kong sabihin, alam kong hindi mo gagawin. Pero inahawakan lang kita. Kasi ayoko matumba ka, ma'am. Hindi. Ay, kung fundan mo ako. Sige, pipindutin natin ang button at ilalak mo ang likod ng pinto para sa akin. Nakuha ko na ang sapatos ko para sa'yo. Oo, ayos ka lang, ayos lang. Sa tingin ko, kailangan mo humabol. Sige. Pwede mo ba siyang kapkapan ulit para sa akin? Kasi mabilis ko lang nag-check yung sasakyan, okay? Sige, sa gilid ka muna para sa akin. Diyan ka lang, wala sa kanan mo. Gusto mo bang itaas ko kroket ko ng ganito? Hawakan ko kilay mo. Okay lang ba? Hilain ko dito? Okay lang. Sama. Natagpuan si Anne na may $12 lang sa kanya. Pero sa kalaunan, natuklasan sa kanyang kotse ang isang baril na may bala at $568 na cash na nakatago sa isang supot ng grocery. Sige. Wala bang kahit ano sa sapatos mo? Walang medyas? Wala talagang ganun? Wala akong suot na medyas? Mag-ingat ka, titinan ko ang palibot ng baywang mo para sa'yo. Pagdating sa impila ng pulis, pare alisin natin yan sa'yo, ayos? Sige, heto na tayo. Heto na tayo. Upuan para sa'yo. Pwede bang maupo ka muna?
Ako na ang bahala sa'yo. Sige. Ayos lang. Ilagay niyo ulo niya dyan. Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Isuot natin sa kanyang seatbelt at siguraduhin ayos siya. Back you, sir. Sige, heto. Salamat. Oh, manihin po. Salamat po. Magandang sinabi ninyo. Ipinadadala na si Anne sa kulungan, ngunit sa biyahe, ang 74 anyos ay nagbigay ng nakakagulat na pag-amin. Kung ano man ang ipinunta ninyo rito, ginawa ko. Permanent po? Ginawa ko ang kahit anong ipinunta mo rito. Sige. Ano naman yun? Ang grupo namin. Sige. Hindi alam ng kapatid kong babae ito. Tama, inamin ni Anne ang pagdanakaw, pero iginiit niya sa pulis na inosente ang kapatid niyang babae. Wala siyang alam. Nandiyan siya. Ayos po. Nasa malamig siya. Sige. Ang B of I ay Alaskan sa 05. Hayag ang umamin ang subject na nasa kustodiya na alam niya kung bakit kami narito. At na ito ay tungkol sa pagnanakaw sa Argora. At pagkatapos, parang okay pa rin. Nasama siya at ang PD ko, umpisa pa lang ay break na. 31,100 at 78.30 8.7 Okay? Sige po, ma'am. Okay, sige. Magpapatuloy na ako habang nililinis ko. Magpapatuloy na ako habang ginagawa ko ito. Sige, dadalhin kita sa lugar kung saan ka pwedeng gumamit ng banya dito. Sandali. Ano po yon, ma'am? Sana pinirmahan mo yon. Opo, ma'am. Nangako po ako na lahat ng makakausap ninyo ay magiging magalang at may paggalang din tulad ko. Si Anne ay inaresto at ikinulong dahil sa aggravated robbery na may nakamamatay na sandata at pakikialam sa ebidensya. Batay sa rekord ng korte, umamin siya sa kasong aggravated robbery at ibinasura ang kaso ng pakikialam sa ebidensya. Si Anne, 75, ay hinatulan ng 4 na taong pagkakakulong. Isang umaga ng taginit sa Perry Township, Ohio, kung saan sinubukan ng mga pulis na pahintuin ang isang lalaki na nakasakay sa lawnmower. Imang putisa, pahihintuin natin siya. Umiikot siya sa isa pang unit sa kaliwa ng gitna. Alam mo ba na Southway yon? Umilag ang driver sa isa pang pulis at nagsimula na ang mabagal na habulan. Happy to know Southway. 51, is he continuing north? Nandito kami sa intersection na yon. Papuntang Silangan siya. Papuntang Silangan sa Southway, mga 4 na milya bawat oras ang takbo sakay ng toro na lawnmower. Walang clock. Ang suspek ay tinatayang 4 na milya bawat oras, ang bilis at patuloy na sinesenyasan ang mga pulis na sumunod. Pero hindi naman talaga sila nakakalayo. Iwinagayway lang niyang kamay niya na parang pinapalis ako. Papunta tayo sa construction zone, walang trapiko. Papuntang Silangan, Southway, Denmark. 9 hanggang 10 milya bawat oras. Sige, kukunin ka ng Dumaan siya sa bakuran. Tumawid siya sa 2 bakuran pahilaga. Mabilis lumabas ang driver at dumaan sa maraming bakuran, ngunit patuloy siyang sinusundan ng mga pulis. Tuloy-tuloy pa rin siya sa mga bakuran. Mukhang lalabas siya sa Clark. Tuloy pa rin siya pahilaga sa iba pang mga bakuran sa harap ng bahay, sa may 3,900 sa Clark. Papunta siya sa Hazelbrook.
Sige, dispatch. Nasa gitna siya ng Hazelbrook at Clark. Nasa pagitan ng mga ari-arian. Pupunta. Cameron, sandali lang. Susundan natin ang isang opisyal habang sinusubukan niyang harangin ang suspect sa habulang takbuhan. Para makuha, alam ko, baliw siya. Pupunta na ako at mauuna ako para mauna at makuha. Ako'y Tingnan mo kung saan ang mga bagay na ito. Kinilala ng pulisya ang suspect na si William Wackerly, 83 taong gulang kilala rin bilang Wild Bill, na may mahabang kasaysayan ng krimen at pamilyar na sa pulisya. Kinaser ng pulis si William pero hindi umepekto dahil sa kapal ng leather jacket niya. 3 pulojets pag-deploy ng laser. may deployment na papunta sa direksyong 22. Jenny, Scratch, magpatuloy sa kanduran. Nagpatuloy si William, muling nakaiwas sa pagkakaaresto. Pero ilang segundo lang ang lumipas, nahabol siya ulit ng mga pulis. Sobrang baliw talaga siya. Tila tumigil siya sa likod ng Sordoons. Si William ay milagrosong nakaiwas sa isa pang paggamit ng taser matapos umanong subukang sagasaan ang isang pulis bago muling tumakas ng mabilis. Ha? Suot niya yung makapal na jacket na yun. Alam natin kung sino siya, hindi siya titigil. Kasama nito, bali lahat ito. Jesus. Makapal ang suot niyang jacket, hindi man lang tumagos. Pinaputukan ko siya. Pinaputukan din siya ni Bill. Hindi siya tinamaan. Ayos ka lang. Oo, nakita mo ba akong tumilapon? How about that? Tinaman ko siya na 2 beses gamit ang taser. Hindi ko alam. Oh, lumapit si Graber at parang tumalon. Siya rin na nagpaikot ito. Pumunta kay Kraber. At doon ko siya na taser ng 2 beses. Babalik ako sa istasyon. Tama. Nag-alala ako sa mga talim. Hindi ko alam kung naka-on sila o hindi. Naiwasan ni William ang pulis. Kinabukasan, nagpatuloy ang pulis sa paghahanap ng suspect. Kumusta na tayo? Bill Oram? Hindi pa, pare. Sige. Sige, ganito. Sino ang kasama niya? May nakuha kaming gamit mula sa kanya kahapon na gusto naming ibalik. Sige, pinasundo ko siya sa kaibigan ko, si Miss Linda. Nandun siya sa sheets. Kaya tinanong ko siya kung pwede niyang sunduin siya at ibalik dito. Kaya dapat nandito na sila mga 10 minuto mula ngayon. Nahanap niyo ba yung lintik niyang lawnmower na ginagamit niya kahapon para umiwas? Oo, nakuha na namin lawnmower niya. Si Baliw na Bill. Sige, siraulo talaga siya. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa ang mga ginagawa niya. Pwede kong ipaliwanag sa'yo kung bakit niya ginagawa yon. Kasi matanda na siya,
ulyanin na at marami na siyang pinagdadaanan. Marami siyang pinagdadaanan dahil ninanakaw ng asawa niya ang pera at lumipat pa sa Thailand. Sobrang stress lang talaga siya. Witong-wito siya. Oo. Yun na nga talaga yon. Sigurado ako dyan. Naabutan ng pulis si William sa isang kalapit na establishmento. Sige, Bill. Sige, ano pang gusto niyo mo ito? Tara, may dala ka bang mga kutsilyong pangbulsa o anumang katulad nun? Meron akong machine gun. Meron. May dala ka bang maliit na kutsilyo? Meron akong mga sandalan. Wala ako na naaking. Wala akong suot na guwantes. Tinitingnan ko lang sandali. Wala talaga akong dalang mga kari. Meron akong dalawang flashlight. Huwag niyo akong tumba. Anong oras ka pinalaya ngayon, araw? Oo, ano po. Sig. Yun. Oh, ito mismo. Tatlong po sige ulit. Oo, makukulong ka na. Dahil sa nangyari kahapon. Sasabihin ko sa kanya minsan lang. Hintay ka lang dyan hanggang matapos kaming mag-empake. Kaya, yung inaresto ka kahapon ay dahil sa mga warrant na meron ka nun pa. At yung inaresto ka ngayon ay dahil sa ginawa mo kahapon. Oh. Tara na, nakameho na lawnmower. Tama ang narinig mo. Ayon sa pulis, pinahinto muna si William dahil sa warrant bago tumakas ang 83 anyos gamit ang lawnmower. Ang kailangan mo lang gawin ay huminto. Sinigil nila ako ng $600 nung huli akong uminto. Ngayon, marami ka nang kinakarap na kaso. Inila nila ang panggapos ko. Oo, ginawa namin. Tama ka. 50 isa. Wala ang $600 para kahit pundakos ng damo. Yun. Hindi ko nasira yun. May isa na nasa kustodya. Bakit bawal mag-money on ng lawnmower? Nakita ko na yun. Ibababa ko binta na para sa'yo. Ayos? Magandang ideya. Arestuin ako dahil sa ginawa ko kahapon. Ooh. Sige, masakit man, pero kailangan mo nang umalis. Kung alam ko lang yan, hindi na sana ako umuwi. Sanuyin ako dyan. Nakita mo kami, kaya ka lumigo dito. Ha? Sabi ko, nakita mo kami, kaya kayo lumiko. Naisip kong may ginagawa kayong masama. O, Mas gusto kong hindi mahitong mo sa'yo, Bill. Sa totoo lang. Chris, ako eh. May kapansanan at matanda na. Nasaan siya? Sige, ayos na naman. Sa istasyon ng pulis, may payo si William para sa opisyal. See, Bill. Anong meron? Tara na. Tara na? Ay, di ko matandad pa ako sa upuan. Parang para sa maliliit na tao ang mga upuan niyo rito sa likod. Anong meron? Setsekuhin ko ulit ang mga bulsa niya pag nagkaroon tayo ng isa pang pagkakataon. Balik. Sure? Dadaan tayo sa likod. Nasaan ang aso? Nandiyan na. Hindi mo ba nakikita? Hindi ito nakikita. Hindi dalawa sa kanila ang hindi nakita. Sinasabi ko sa kanila ang pangalawang bagay kapag nakuha ko siya. Hindi na niya makupuha yung Jordan kasi pinakain na siya. Posible na nako siya ng gamit na halagang 300,000 dolyar. Pinili ko yun kaya may turbo ako. Tama ba? Gusto ko tumalon dito. Gusto nila ng 90,000 para sa kanya. Kaya Bill, pumasok ka rito at mag-usap tayo. Ganito lang kabilis ang kaya kong maglakad. Kristo, 85 na ako. Madali kang gulatin. Ipinanganak ako noong 1,000 siyang karaan na tapat na ako. Ayos na yan. Jackson, tapos 1 at tapusin na natin ito.
Diretso lang dyan. Patras. Ayan na! Kahapon lang ako nakarabas dito at pwede kita niya atin pabalik dito. May problema ako sa manager at presidente. Nababaliw na ako at gumagawa ng kalokohan. Magagalit ka dyan. Oo, tumatawag ang mga kapitbahay. Hindi ko alam kung bakit ako nakatakas. Oo, nakatakas ako. Hindi pa naman talaga naman nalipas. Andaan mo na, magkapo pa ng lumalaban. Magapo. Naulanan ako at nabasa nung gabi. Maghahanda na ako ng kape. Handa nang sumakay. Kagabi yun, inatid mo ako dito. Pagod na ako sa sari dito sa shower. Mabalik ako agad. Mabalik agad. Ayan na. Mukhang naubusan ka na ng mga sasakyan na pwedeng gamitin para makaiwas sa amin. Nako, Kristo, itong pamilya ng lombo na to ay hindi legal. Ano ba to? Kukuha nila ako ng tabayo at karitela. Ayan na. Sig! Tatagyan ko ng kabayo ang panggapas at itutulak ko na lang ito patagilid. Sige lang, punta mapadali. May mga bagay pa akong kailangan gawin bago kumamatay. Bakit mo tinatako ng ventilator na to? Hindi, bagong kotse. Mas maganda to. Sana mas maluwag ito. Oo, mas madawad niya. Gusto pala ni Official Watson si T. Swift. Swifty ka din? Ano? You saying Swifty? Taylor Swift. Ay nako, ako isang wild bill. Isa lang ang ginawa nila niya. Salamat sa Diyos at may pulis, may magagawa na ako. May nagawa na kayo kahapon at hindi naging abala ang sex. O sige, pinalayasan na namin, Bill. Oo, pare. Sige. Kailangan ko ng sasakyan sa gubat at nahanap nila ang lawnmower pero hindi nila ako nakita. Eh, nandito ka na ngayon, hindi ba? Sa'yo yata ang panalo sa huli, di ba? Minoko nila ako para sabihin tapos na ako. Pinawalan mo lang nila ako. Mas maluwag na sasakyan na ito. Sabi ko naman sa'yo, ganun nga. Sige, saan mo kami? Sige. Nasa patrol car na si William at papunta sa kulungan habang nakikipag-usap pa rin sa mga pulis. Sana alagaan mo na mabuti ang jacket na yan. Paborito ko yung jacket na yan. Walang pacer yan. Nasaan ang jacket mo? Heto, nandito. Oh. Oo, meron sila. Oo, pati sombrero ko. Nagserbisyo ako sa militar ng US at nagpalipad ng jet. F-100 mula sa barko. Ayaw lumipad ng instructor kasama ko dahil sira daw ako. Sabi niya, Wagagi, huwag mo na kulitin yun, baliban na lang kung ginawa ko ulit. Ano yun? Hinaretso ko pataas. Natulog ka ba sa gubat buong gabi? Ooh. Pati hindi, natulog ako sa dito na nun, sa tabing dagat buong gabi. Wala akong pera at ayaw akong pandalhan ng asawa ko ng $10 para sa kape. Na makuha niya ang $1, $8,000 mula sa Social Security. Dinala niya ito sa Thailand. Sinabi ko sa kanya na nasa pintuan ako at tinadyakan ko siya sa puwitan na umalis siya. Siguro mas maganda siya ngayon kaysa dati. Hindi. Magulo ang buhay mo, hindi ba? Namuhay lang ako ng normal. Ginawa ko lang ang sinasabi ng lahat. Bumalik ako mula Fairbanks, Alaska na may $78,000 sa bulsa ko at minustay ko yon sa mga babae. Sa mga bar malapit sa barroom, putik pipa ko daladasin dahil Thailand. Hindi mo ako makita ang blessing. Uminom ako ng 3 beer, hindi ko na kaya pang uminom pa. Hindi ako uminom na gusto. Talaga? Minsan ako uminom, napahamak ako. Tapos may isang lalaking pinasubok sa akin ang marijuana pipe niya at tinawagan ko ang mga pulis para sa sarili ko. Grabe, ako siya ng tawa, hindi nila ako ma-aresto. Wala pa raw silang naranasan na tumawag ng pulis para sa sarili. Legal na raw siguro ngayon, kaya di ko na pinakikialaman. Yung gamot na binibenta nila may patong at sobrang mahal para bilhin mo ulit. Sinampahan si William ng kasong malubang pananakit. Pagkabigong sumunod sa utos o senyas ng isang opisyal, paglaban sa pag-aresto,
pagpapatakbo ng sasakyan ng mabagal, pagharan sa trapiko, at iba pa. Anong ginawa ko? Yan ang inaalam namin ngayon. Nakakulagot kayo mga pare. Inagaw niyo ang karapatan ko sa ika-4 na susog. At saka Sa aking karapatan sa ika-4 na susog. uminom ako ng kaunting alak kagabi. Kaya ano bang masasabi ko sa'yo? Kakatapos lang ng alas 8 ng gabi sa Lake County, Florida, kung saan isang lalaking taga-Florida at ang kanyang golf cart ay naligaw ng landas. Hello, magandang gabi. Hi. Sabihin mo sa amin kung ano nangyayari. Pumasok at natulog ang kaibigan namin dahil may karapatan siya sa unang susob. Mukhang ganon. Sige. Nasa baba kami, naghihintay na lumiko pa kaliwa palabas dito. At galing siya sa direksyong iyon, parang mula sa recall. Ito ang kotse mo. Ito ang kotse ko. Sige, at ikaw lang ang nasa loob nito. O tayong dalawa ang nasa loob nito. Sige, kaya. Liliko siya pakaliwa, papasok sa kalsadang ito, at halatang papunta siya mismo sa kotse ko. Ibig kong sabihin, Diretso talaga doon. So, para lang makasiguro, saan niya ulit kayo nang gagaling? Dito kami bumababa. Sige. Kayo, umatra kayo hanggang mismo. Tinatangkang pumunta sa may pasukan siguro. Oo. Sige, at saan siya nang galing? Jumbanda. Sige. Anong nangyari pagkatapos? Binangga niya kami ng harapan, pero ang ibig kong sabihin, hindi naman talaga harapan, kundi pumunta siya dito para tingnan. at pinagtatanggal niya ang buhok. Ikaw ba? Ang nagmamaneho? Oo. Tapos sinundan namin siya dito. So, binangga ka niya ng harapan. Hinaskas niya ang buong gilid at natanggal ang salamin. Ayon sa mga saksi, isang matandang lalaki na sakay ng golf cart ang kumaskas sa kanilang kotse at nabasag ang side mirror bago pumarada sa kalapit na driveway para umano matulog. Lasing na lasing siya, hindi nga siya makatayo. Pumarada siya rito, binuksan ang kanyang attraction dito. Nandyan siya sa loob. O gusto niyang manatili. Sabi niya aalis na siya. Nagsimula na siyang bumaba. Wala siyang dala, oo. Nagsimula na siyang bumaba. At bigla siya umalis at mabilis na pumasok sa garahe. Paulit-ulit niyang binabangga ang pader. Hindi niya nga alam kung paano huminto. At nung bumaba siya, parang sinabi niya, Wala siya. Wala talagang sagot. At siya ay parang, ano bang nagawa kong mali? hindi man lang siya lumabas. Ayaw niyang lumabas at tumingin. Sinabi ko, bigyan mo kami ng pera para matapos na. Pero wala siyang ginawa. Wala akong ginawang mali. Sapat na ang narinig ng pulis at nilapitan ng bahay ng suspect. Babalik kami agad. May nakikita ako aninong paparating. Opisina ng Serip. Lumapit ka sa pinto. Kailangan ka namin makausap. Anong kailangan ninyo? Lake County Sheriff's Office po ito, sir. Ano? Pwede ba kayo makausap saglit? Ano yun? Pwede ka bang lumabas? Ano? Sige na, kausapin mo kami, sir. Ako si Buddy Johnson ng Lake County Sheriff's Office. Ang dahilan kung bakit kami nandito ay nagsasagawa kami ng investigasyon at gusto lang namin marinig ang panig mo sa kwento. Malaking tulong kung maririnig namin ang panig mo kasi kung hindi, baka mapunta kami sa ibang direksyon. Kaya. Ano bang nagawa ko? Kinilala ng pulisya ang lalaki nakikita dito bilang si Robert Pacewicz, 83 taong gulang na tila medyo nalilito sa sitwasyon. Sinusubukan namin alamin ito. Pwede po ba kayo lumabas sa porch para makausap namin kayo? Hindi, dito lang ako mananatili. Sige. Ikwento mo sa amin kung anong nangyari ngayong gabi. Ano ang nangyari? May reklamo na may taong tugma sa iyong paglalarawan na sangkot sa aksidente sa sasakyan. Hindi. Nasa garahe ang kotse ko. Pwede mo tingnan kung gusto mo. Walang aksidente sa sasakyan. Sige. So, magtatanong na ako. Gusto naming tingnan yun kung okay lang sa'yo. Salamat sa pakipagtulungan mo. Ikaw lang ba ang tao sa bahay? Oo, nawalan ako ng asawa halos 4 na taon nang nakalipas dahil sa COVID-19. At siya ay sobrang abala.
At hindi madali ang pagdaanan nito. Nakakalungkot pong marinig yan, sir. Oo, ikaw nga. May medical na condition po ba kayo? Wala. Wala po kayong medical na kondisyon? Wala. Sige, sabi niyo po ipapakita niya sa amin ang kotse niya sa loob ng garahe. Tama po ba? Oo. Sige. Gusto mo bang tingnan ito? Opo sir, gusto po namin tingnan ito. Sige, bubuksan ko ang garahe at tingnan ninyo ito. Isasara ko muna ang pintong ito, tapos pupunta ako sa garahe para buksan para sa inyo. Ayos ba? Opo sir. Sige, sapat na yan. Sir. Pumasok ang mga opisyal sa garahe ng pinaghiinalaan kung saan sinensor ang video. Pero agad ding lumitaw ang pinaghiinalaan na nakaposas na. Masasama kayo. Hanapin? Anong nangyari? Anong nangyayari? Alamin kung saan siya pupunta. Naku, lagot kayo. Inalis nyo ang karapatan ko sa ika-4 na susog. Kasama rin yan sa ika-4 na susog ko. 29,608 ang signal. 14 na pagnanakaw mo ay 1,015. Maaari mo rin bang ilahad ang mga pangyayari kaugnay ng sugat sa kaliwang braso? Samahan siya papunta sa kotse. Babalik kami agad. May problema kayo. Ihiga mo lang siya ng dapa. Seryoso. Si Robert ay isinakay sa patrol car habang tuloy ang investigasyon ng mga pulis at hindi siya masaya rito. Tumayo po kayo dito, sir. Manatili ka lang dyan. Manatili ka lang sa paligid. May paliwanag ko na po ito sa inyo, sir. Pinili niyo po ako para saan? Anong nagawa kong mali? Hindi po. Naipaliwanag ko na, sir. Anong mali ko? Wala naman. Nasa bahay lang ako. Wala naman akong ginagawang masama. Pumasok kayo dito at sinira niyo ako. Ano? Wala ba kayong 4th Amendment? Ako, wala. Alam niyo ba ang First Amendment? Hindi niyo alam. May problema kayo ngayon. Tinitiya ko sa inyo yan. Alam nila na gireport siya ng 10:15. Pinagsabihan ng 83 taong gulang ang mga pulis bago siya muling nagkamali. Malala. Malala. Wala na kayong trabaho pagkatapos ng araw na ito. Siguradong sigurado yan. Tinitiyak ko, magaling ka magtrabaho. Tapos ka na. Bumalik ka. Baliw ang mga referee. Baliw sila. Wala naman akong ginawa. Wala akong ginawa. Wala talaga. Tapos ka na. At nagpapahinga lang siya. Tapos ka na. Tapos ka na. Tapos ka na. Kung papahingahin mo ako ng walang dahilan. Pumasok ka sa bahay ko. Tapos ka na. Pre, kumilos ka. Paalam. Ipinapangako ko yan. Paalam na talaga sa'yo. Ipinapangako ko yan. Inaresto para saan? Wala namang dahilan. Nasa bahay ko lang ako, walang ginagawa. Pumasok kayo sa bahay ko nang walang legal na warrant. Hindi tama yan. Wala kang dahilan sa ginawa mo. Tapos ka na. Pasensya na. Babalik kami agad. Maya-maya, dumating ang mga mediko para tingnan ang mga 83 taong gulang. Tingnan natin ang mangyayari. Hoy Robert, magpapas sa ilalim ka ba sa breath test? Magpapasa ilalim para saan? Gagawin mo ba?
Para saan? Para sa pagsusuri kung may alak sa hininga mo. Bakit ka pumasok sa bahay ko ng ganun? Robert, papayag ka ba doon? Gusto kong malaman kung bakit ka pumasok sa bahay ko ng ganun. Nagsagawa kami ng warrantless arrest dahil sa hinalang DUI. Sinabi namin yan sa'yo. Nasa loob ako ng bahay ko. Tatanungin mo ba ako? At hindi mo ako bibigyan ng pagkakataon na ipaliwanag ang sarili ko, Robert? Oo, hindi. Hindi. Dahil kung ganon, hindi ako papayag na bastusin ako. Alam mo, baka mawalan ka ng trabaho pagkatapos niyan. Ayos lang yun. Siguro hindi ko nasasagutin ang iba mo pang mga tanong kung lagi mo lang akong pinuputol habang nagsasalita ako. Hindi ko sasagutin ang tanong mo. Dahil mali ka. Mali ka. Tama kayong lahat. Robert, gusto namin tiyakin na 60% ng bahay mo. Sandali. Bakit kayo pumasok sa bahay ko ng ganoon? Ano ang dahilan ko para pumasok doon? May sugat siya sa kaliwang braso. Hindi sa siko. Pumasok ka sa bahay ko. Walang rason na pumasok kayo dito. Salamat sa inyong pagpunta. Naglalakad na parang alam mo na. Makikita siya. Kayo ba ang kukuha? Oo, kami nga. Di kami naniniwala dyan. Pero kayo ay pinapa-check up. Tingnan natin kung nasaan ito. Mali kayo. You are wrong. Ang ginawa mo. Pumasok ka sa bahay ko ng ganoon. Hindi pwede. Huli na kayo! Magandang ideya! First name, Robert. Oy! Robert, ano ang apelido mo? May problema ka. Nakuha kita? Nagpatuloy si Robert sa pagsasalita, ngunit hindi masyadong naapektuhan ng mga pulis. Hindi ko maintindihan. Nasa bahay ako nang pumasok kayo at inaresto ako. Para saan? Hindi ko maintindihan. Para saan? Kayo naman. Kayo naman. Robert! Kayo naman. Mukhang magkakaroon kayo ng trabaho pagkatapos ng araw na to. Kilala ko yung lahat. Iba tayo. Pakinggan niyo siya. Gusto mo ang sarili mo? Pakinggan mo siya. Robert! Tinitiyak ko sa'yo yan na yun. Robert! Hindi. Gusto ko lang tanggalin ang hack. Inaresto ba ako? Para saan? Para saan? Si Ninja ay mabilis ko. Pakiusap. Huwag kang sumama sa kainang. Isang pribadong... Yan nga yun. Nasaan ako? Kumusta ka? Subukan mong tulungan ako. Hindi ako sigurado. Walang may saya tulad mo. Pasok ka na lang sa bahay ko. Oo, tama yan. Pagkatapos ating mailagay siya sa likod, pwede na nating ibigay sa kanila. Sabihin mo, sandali lang, bigyan lang nila tayo ng 1 segundo. Sandali lang po, sir. Tahimik lang ang aresto. Hindi ko alam. Wala lang. Ayos lang. Mag 10-12 ka kasama niya, baka sakali. Hindi ka ganun, Robert. Huwag kang lumayo sa akin. Tara na. Alam mo, umakyat ka na. Anong ginagawa mo? Di niya na kailangan magtrabaho pagkatapos nito. Maya-maya, may opisyal na nagtanong ng iniisip ng lahat. Paulit-ulit mo nang sinasabi yan. Sige, hindi nyo kailangan magtrabaho. Sige, hindi pwede. Ano bang sinusulat ko? Alam ko kung kailangan mo. Oy! Pare, kukuha rin ako kung okay lang, pakiusap. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Uy! Oo. Pakiingatan ang salamin ko. Pasensya na. Ilalagay ko ito sa likod. Sige, ilagay mo na lang sa likod ng upuan mo para kung sakaling may dumikit na dugo, nakapatong lang sa upuan. Sa likod na upuan. Para matanggal ko na gloves at mapunasan. Halika dito sandali. Pasensya na pare. Nasa labas aso ko. Huwag mo siyang alagaan, tol. Ano yon? Uy, Red Pip, para saan? Wala lang. Pumasok lang sa bahay ko nang walang dahilan. Hindi. Naglagay ako ng dugo sa sarili ko kaya gusto ko makasigurong pupunta ako. Babalik kami agad. Sa huli, handa na ang mga pulis dalhin si Robert sa kulungan nang iniskortan siya ng isang pulis papasok ng patrol car. Halika na! Ako po, sir. Ano po ang gusto ninyong gawin ko? Salamat, Lamina. Dahan-dahan lang ulit, Robert. Babalik kami agad. Babalik kami agad. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka sa ulo mo, Robert.
Dito lang kami. Ito ba dito? Ano ang itatanong mo sa kanya kung gusto niyang bantayan ng kapitbahay niya ang bahay niya? Wala akong ginawa, Robert. Gusto mo ba ng kapitbahay mo ang magbantay sa bahay mo para sa'yo? Wala akong kasalanan. Robert, pakinggan mo ako. Gusto mo ba ng kapitbahay mo ang magbantay sa bahay mo para sa'yo? Hindi niya na kailangan magtrabaho ngayong taon. Robert, gusto mo ba na ang kapitbahay mo ang magsara ng bahay mo para sa'yo, Robert? Oh! See? Masama ka. Sobrang sama mo. Tapos na ako. Kinausap ng investigador ang mga kapitbahay at nagplano para sa seguridad ng bahay at aso ni Robert. Ngunit nang ipaalam ito ng pulis sa suspect, pamilyar ang sagot niya. Oo, kung matawagan mo siya, di ko naasikasuhin. Robert, kumusta ka? Sabihin mo lang sa kanya na pinasok ng stall ang nanay niya para sa seguridad ng bahay. Makukontak ang aso mo para sa bahay ninyo. Malaking gulo ang pinasok ninyo. Sinasabi ko na sa inyo ngayon pa lang. Ayos ka lang ba, Robert? Nasa gulo ka. Sige. Malaking gulo. Oo naman. Hindi ko alam. At para sigurado, kumusta ka na? Ayos ka lang ba? O ganun pa rin, Robert? Gusto ko lang masiguro na mapoprotektahan natin ang bahay at may mag-aasikaso ng telepono. May problema kayo, kuya. Is that okay? Sa kulungan, sinusuri ng mga pulis ang papeles kasama si Robert habang matigas pa rin ang ulo ng suspect. Kakausapin lang kita sandali, okay? Sige. Nakuha niyo ba yan, Robert? Pagod. Ipapaliwanag ko ang nangyayari. Makakatanggap pa yun ng 2 citation. Makakatanggap pa yun ng 2 citation. Sa ifagasid you, Ray, na may pinsa daw sa ari-arian. May isa pang citation para sa pag-alis sa lugar ng aksidente na may pinsala sa ari-arian. Ano nangyari? Nasa garahe lang ako. Kayo ang lumapit at inilabas ako mula sa garahe ko. Tapos na tayo dyan. Sinasabi ko lang sa'yo, ganito ang nangyayari. Makakatanggap ka ng 2 citation, okay? Kasama sa citation ng pirma. Mapipirmahan mo ito para sa akin. Papaliwanag ko. Ipaliwanag ito. Naiintindihan namin ang tungkol sa iyo at sa iyong garahe. May pagkakataon ka sa korte. O sige. Kailangan namin gawin ang trabaho namin dito. Bahagi ito nun. Alam ko yan. Sige, kaya ang Lake County ito, ngayon ang araw, lahat na impormasyon. Countryside Boulevard, Oak Park Boulevard, aktual na pagmamaneho. Na siyang aking dinadaanan. Malapit lang ang interseksyon sa kalsada mula sa iyo. Doon nangyari ang banggaan. Anong banggaan? Alam mo ang ika-4 na susog? Pipirmahan mo ba ito? Oo o hindi? Tuturing ko na yan bilang hindi, magsusulat na ako ng citation. Naiintindihan ko. Tapos na tayo. Salamat. Ibig mo sabihin ay hindi ka pumapayag dahil hindi mo pinipirmahan yan. Hindi ko sinabi yan. Pipirmahan mo ba ang mga citation na ito ngayon? Hindi ko kailangan maturuan tungkol sa ika-4 na amyenda. Bakit? Salamat, pero hindi ko kailangan ng pagtuturo mo. Kailangan kong pirmahan mo ang mga ticket nito kung okay lang sa'yo. Ulit dito sa isang ito. Dito sa isang ito. Pag handa ka ng pumirma, ibibigay ko ang ballpen. Mabilis mong suriin ito. Kung may tanong na tungkol sa ticket, itanong mo sa akin. Kapag sinimulan na natin ito, ituturing ko itong pagtanggi. Kukunin kong 2 at aalis na ako. Pwede na ba akong umuwi pagkatapos? Magkakaroon ka ng halaga ng piyansa. Sasabihin ko sa iyo, ang halaga ng piyansa mo, maya-maya lang. Ito, hindi ko maintindihan ito. Sige. Hindi ko maintindihan ito dahil... Hindi ko maintindihan ito dahil nasa garahe ako. Tapos na tayo. Walang kinalaman dito ang garahe mo na yun ang oras. Kung kukunin mo ang ballpen at pipirmahan, ayos lang. Dito mismo. Kailangan ko mag-focus ulit! Kung may tanong kayo sa 5 segundo, itanong na. Kung wala, pumirma. Pinsala sa ari-arian. Sige, ibigay mo sa akin ang panulat. Anong pinsala sa ari-arian? Ibigay mo sa akin ang panulat. Tapos na tayo. Sige na, halika na! Hindi ko alam. Halika na. Upo ulit ako dyan sa loob.
Sunod, sinubukan ng mga pulis na kumbinsihin si Robert na sumailalim sa breath test. Pero gaya ng dati, ayaw pa rin niya. Papayag ka bang sumailalim sa breath analysis test? Hindi. Bakit? Bakit ako papayag? Sige. Bakit ako papayag? Tinatanggal mo ika-4 at unang susog ko. Para na mga pare. Sasailalim ka ba sa pagsusuri? Oo o hindi? Pwede mo bang amuyin ang rosas? Robert, sasailalim ka ba sa pagsusuri? Oo o hindi? Pagsusuri ito ng iyong hininga. Uminom ako ng kaunting alak kagabi. Kaya ano ang masasabi ko sa'yo? Hindi ko gagawin. Alam mong uminom ako. Kita mo naman na uminom ako ng kaunting alak. Alam mo yan. Sige. Oo o hindi? Oo hindi. Sasailalim ka ba sa pagsusuri? Oo hindi. Hindi. Bakit ko naman gagawin? Sige, kukuha ka ng pagsusulit. Kung tumanggi kang sumailalim sa pagsusuri, hinihiling ko. May pribilehiyo ka magmaneho. Masususpinde ito ng 1 taon sa unang pagtanggi mo o 18 buwan. Kung dati na nasuspinde ang pribilehiyo mo dahil sa pagtanggi mo sumailalim sa legal na pagsusuri ng iyong hininga. Dagdag pa, kung tatanggi kang sumailalim sa pagsusulit na hinihiling ko at dati ka nang nasuspinde sa pagmamaneho dahil sa pagtanggi sa legal na pagsusuri ng hininga, magkakaroon ka ng kasong misdemeanor. Kung tatagihan mong sumailalim sa pagsusulit na hinihiling ko, maaari itong gamitin bilang ebidensya sa anumang kasong kriminal. Ano? Pumasok kayo sa bahay ko nang walang dahilan. Kalalasa. Ginawa nyo ang hindi nyo dapat gawin. Wala kayong waran para pumasok sa bahay ko. Tama na yan. Hindi nyo ginawa. Tama na yan, Robert. Tumanggi ka pa rin bang sumailalim sa pagsusuri kahit alam mong masususpindi ang iyong lisensya sa pagmamaneho ng hindi bababa sa 1 taon at kakasuhan ka pa ng kriminal kung muli kang tatangi? Oo o hindi? Ano? Tumatanggi ka pa rin bang sumailalim sa pagsusuri? Oo. Bakit pa ako sasailalim sa pagsusuri? Uminom naman ako ng alak na yon. Gusto mo ba pumirma? Hindi ito pag-amin ng kasalanan. Hindi. Sige. Di ako pipirma ng kahit ano. Si Robert ay inaresto dahil sa DUI na may pinsala sa ari-arian, pag-alis sa pinangyarihan ng aksidenteng may pinsala sa ari-arian at hindi pagpirma. Nung huling ulat, nagpasok siya ng plea na hindi siya guilty sa mga sakdal at nakabinbin pa ang kaso niya. Pwede na ba akong umuwi? Ihahatid nyo ba ako pauwi? Robert, malaya ka nang pumasok doon. Nasa likod ko lang, pwede mo nang isarang pinto. Kung tumanggi ka, pwede naming idetine ang mga ito. Sa trabaho. At kaya nila. Kaya nilang magbayad. Bakit ako inaaresto? Para saan? Pumasok kayo sa bahay ko at inilabas din niyo ako mula sa bahay ko. Para saan? Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Sana kayo, mga kaibigan. Sana kumuha kayo ng mahusay na abogado. Hindi namin sila kailangan. Thank you. Mainit na araw ng Hulyo sa Miami Gardens, Florida, nang rumesponde ang pulisya sa hit and run sa community center na nag-iwan ng 3 sugatan. Sinagasaan siya? Oo, tinamaan niya ako sa dibdib ng kung anong galing sa salamin. Hinampas niya ako ng fanny niya. Okay. Simulan mo sa umpisa. Alam mo ba nangyari? Isang kulay abong kotse ang nakatayo dito. Isang madilim na abong Tacoma na truck. Kumayabang Dodge Tacoma? Madilim. Madilim. Abong madilim na Tacoma, nakatayo lang doon. Di namin alam. Abang Dodge Tacoma? Oo, Tacoma. Toyota Tacoma. Saan doon? Bumaba dito at dumaan doon. 5 minuto na ang lumipas, tumalon siya sa express paper. Hindi ko alam, wala kaming nakita kahit sino. Ayos lang yan. Tinutulungan ng mga rumesponde ang mga biktima na nagsabing sinalpok sila ng isang driver na nawala ng kontrol bago tumakas. Isang babae na nakilalang si Patricia Garner, 67 taong gulang, ay dinala sa ospital gamit ang helicopter at nasa critical na kondisyon, kung saan siya ay sa kasamaang palad ay pumanaw makalipas ang ilang araw ayon sa pulisya. 2 pa ang anak ni Patricia na nasa hustong gulang at isang empleyado ng community center ay nasugatan sa insidente pero ligtas at nananatili sa lugar. Susunod, mapapakinggan natin ang mga biktima at ilang saksi.
Umalis kami dito, nakita mo kung paano ko nabangga ang sasakyan. Nakatayo lang kaming lahat. Nang marinig ko, nasa gulong na ako. Akala ko nasa lao na ako. Sige, pasensya na. Sabi ko po, nandito lang sila sa kalsada, so nakatayo. Sir, nakita niyo po ba ang driver? Hindi ko nakita ang driver. Wala nga kita sa driver. Walang nakakita sa driver. Tinanong niya siya, may nakita ba sa driver? Pwede ba tayong umatras ng kaunti? Pakiatras po, may crime scene dito. Ikaw, umatras ka lang ng kaunti. Umatras kayo, pakiatras po. Hindi, daling dito ang sasakyan. Kita mo yung basura? Tanggalin mo yung basura. Thanks. Tingnan mo, umakyat yung sasakyan sa kurbada. Oo. Kayo nakatayo lang kayo dyan. Tara na, simulan natin. Tingnan mo yung crime scene tape, naglalakad sila sa loob. Hello. May nakakita ba nito? Anak ko. Nakuha niya ang kanyang ID. Sino nagmamaneho ng Tacoma? Oh, siya yun! Siya ba gumawa nun? Siya nga! Takalis lang niya mula sa gusali. Siyang gumawa nun. Pinanood namin siya nang dumaan siya sa harap ng gusali. Naglalakad ang anak kong lalaki. Pwede ba ninyo ako pagbigyan at manatili muna kayo? Sino nakakita nun? Ibig kong sabihin? Nakita ko ang buong pangyayari. Pero hindi ko naman talaga nakita. Kailangan ko kayong manatili. Tulungan niyo ako. Sige, siyang gumawa nito. Sa isang himala, may isa pang empleyado ng community center na naglabas ng kopya ng impormasyon ng suspect matapos niyang sabihin na nakausap niya ito ilang sandali lang ang nakalipas. Sige! Sinabi kong siya yon kasi nakatingin ako mismo sa kanya nung binangga niya sila. Sigurado ba kayong siyang gumawa? Paano niyo nalaman? Ang tanda ko, itim na babae yun. Paano mo nalaman? Nandun ako at pinanood ko. Pinanood ko ang buong pangyayari. Guardians 2. Binangga niya ang isang itim na truck, isang itim na Toyota. Oh, itim na truck. Nakita mo? 2,122 at 22. Sige, nandyan ang mikropono. Sige, may saksi akong nagbibigay ng impormasyon tungkol sa driver ng Tacoma. Babaeng itim iyon at may ibang kulay ang bahaging tailgate sa likod. Ang pangalan niya ay Sharon Cox. Natukoy ng pulisya ang hinihinalang driver na si Sharon Cox. 62 na makikita natin mamaya. Ngayon, patuloy na inaalam ng mga investigador ang totoong nangyari dito. Nakita mong ginawa niya yon? Nasaan ka nun? Nandun ako mismo. Saan? Nandito ang truck, nakaparada sa likod. Umayat ka! Kailangan mong galingan pa sa kaso. Tingnan mo ito. Tingnan mo ito. Ilahin mo ito. Ilahin mo ito. Sige. Ilahin mo ito. Tingnan mo ang tape doon. Ano meron? Anong meron tayo? Yun ang biktima. Katabi mo ang nanay niya, kasama ang tagapayo. Yan ang nanay. Walang malay pero umiinga. Tama. At nakuha ko na ang impormasyon ng kanyang pasaporte. Ipapadala ko ito sa iyong telepono. Salamat. Yan ang nanay niya. At siya ay nakatayo lang doon. Yan ang dalawang anak niya, isang batang lalaki. At yung batang itim na babae dyan na hindi sakitin. At nandun lang sila, nakatayo lang talaga doon. Nakatayo lang sila dyan mismo kung saan naroon ang tagapayo ngayon. At kausap nila ang tagapayo. May kotse umalis, nabangga sila, umakyat sa bangketa at tumuloy sa direksyong iyon. Kumusta po kayo, sir? Ayos lang ako. Tinaman ka ba? Oo, nakuha ko sila, na-stress ako sa batang yon. Nanay mo ba yon? O nanay ko yon? Saan ka lang nakatayo? Oo, dito lang kami. Dito, oo. Gusto ko lang sundan yon. At pagkatapos, yung sasakyan mula doon. Opo, sir. At nabangga kayong dalawa. Pagkatapos, dumiretso siya sa dulo. Hindi mo ba nakita ang driver? Hindi ko nakita ni Mama Niho. Ang bilis ng pangyayari. Madilim talaga ang kotse, lalo na ang bintana sa side mo. Toyota Tacoma. Sige, Toyota Tacoma, tama? Oh, lane dito. Sige. Sino pang nakatayo kasama mo? Kaming tatlo. Ako, siya, at nanay ko. Ikaw? Ako, siya at ang nanay niya. Hindi ka tinamaan? Tinamaan ka. Pinatingan ka ba nila? Si Anoki ito. Tinamaan ka naman talaga. Tinamang! Tinamaan! Pero siya ang nakakuha ng pinakamasamang sasakyan. Alam ko. Oo, sabay silang tumawid, siya at yung isang lalaki, at dinaanan sila ni babae. Parang dinaanan talaga, at binaanan din niya yung tuod dito mismo. At umikot siya sa kurbada o dumaan siya sa ganung daan. Kaya ganon.
Oo, kaya namin nakilala ang mukha niya. May iba pa bang tao sa kotse na kilala mo? Anong klaseng babae? Item na babae? Item na babae. Say. May mapula siyang buhok. Mapulang buhok? Pairing bouffant. Mapulang buhok, parang bouffant. Oo, buong buhok. Alam mo ginawa niya? No. Ikinuwento ng mga saksi at biktima kung paano rumagasa ang mapanganib na driver sa paradahan at di umano'y nabangga ang isang sasakyan at 3 naglalakad bago sumampa sa bangketa at mabilis tumakas. Maya-maya, kinausap ng investigador ang empleyadong tumukoy kay Sharon matapos niyang ibahagi ang posibleng motibo. Matt, ikaw ba bumili nito para sa akin? Paano natin malalaman ang pangalan ng babae at kung saan gumawa nito? Yung lalaki, Sharon Clark ang pangalan. Tama, pero paano natin malalaman kung paano nila nalaman na siyang gumawa? Yung lalaki, nung umalis siya, nakita ko yung buhok niya sa loob. Hindi ko yun makakalimutan. Kaya nung napagkanto ko na siya yon, kinuha ko ang ID niya. Yung binata, hindi ko alam nasaan siya ngayon. Dinala ko sa kanya at sinabi niyang siya yon ang gumawa nun. Siya yon! Nakita ko siya nagmaneho kalayo. Alam ko dahil doon. Ito yung dalawa, nakita niyo yun. Ang dahilan kung bakit alam kong siya yon ay dahil kakausap ko lang sa kanya at sinabi kong hindi siya pwedeng sumali sa programa. May parang kulay ubing buhok siya. Oo, ganun nga. Sinabi niya yon. May ID ka naman, papapasukin namin kayo. Saksi ka. Narita mo ang damit? Narita mo lahat ng nangyari? Nakita ko yun. Saksihan mo. Pero hindi ko nakita. Eto, nakita ko. Nakatayo ako dito. Nang lumingon ako, nakita ko siyang nagmamaneho ng itim na truck. Binangga niya sila. Lumipad sila. Kinumba niya sila at umakyat sa bangketa, tapos tumakas. At nakita ko ang buhok niya. Oo. Kaya mo siya nakilala dahil nag-apply siya. Daling ito dito sa labas? Hindi niya nagawa. Gets ko. Ano ang ina-apply niya? Care to Share program. Isang programang pantulong sa kuryente. Care to Share? Oo! Kaya siguro nagalit siya, iniisip ko lang. Dahil sa Care to Share, nakilala mo siya. Anong suot niya? Alam ko nakasuot siya ng bestida. Hindi ko maalala ang kulay nito, pero ang buhok niya, kakaiba kasi parang natural na afro. Si Sharon Cox, tama? Oo, sinabi ko na siyang nagpasok sa kanya. Pumasok siya, tinanggihan mo sa programa, tapos lumabas. Baka dun siya nainis. Yun na ang naisip ko, oo. Kung ibinigay niyo ang truck na yon, kung anuman ang truck na konektado sa kanya at ipapakita niyo sa amin, lahat kami ay maaaring ituro kayo. Wala ba kayong video sa loob? Wala kaming video matapos ng ilang oras. Natuntun ng mga detektib si Sharon at ang hinihinalang sasakyang sangkot sa hit and run sa bahay niya na ilang milya lang ang layo. Carol. Ano nakuha mo dun? Nandito na ba ang sasakyan? Diyan lang. Ito ang kotse. Sige. Oo. Tinutukoy ba ng pulis si Sharon bilang pinaghihinalaang nagmamaneho at binanggit sa ulat ng pulis na nasuspinde na dati ang kanyang lisensya at inamin ni Sharon na alam niyang nasuspinde ito? Makikita rito ang truck na sinasabing minaneho ni Sharon. Malinaw ang mga sira na ayon sa pulis ay tugma sa insidente. Heto na. May ilang tanong ako tungkol sa aksidente. Isipin mong nasa istasyon ka nun, may mahabang biyahe o 2 taon na ang lumipas papunta sa istasyon. Pwede ba akong bumalik doon? Di ko sure kung pwede ka ron. Okay lang ba? Ayos ka lang ba? Ayos ka lang? Dadalhin kita sa istasyon. Alam mo siya maghatid sa'yo. Kilala kita ikaw para mas komportable ka. Tama ba? Sige. Hayaan mo ako umuwi. Dalhin mo siya sa 05 at ako na ang bahala kay X gamit ang kotse niya. Sige. Tuloy-tuloy lang, ayos. Ako na ang bahala dyan. Miss Cox, nakuha mo na ba ang susi ng kotse?
Pwede bang tumulong? Pwede ba akong tumulong? Ang kailangan mo lang ay susi ng kotse, pwede mong iwan ng iba. 1, 4, 3. 1, 4, 3. Walang alam kotse mo, di ba? Ayon sa mga opisyal, wala ako sa kotse. Si Patricia ay 3 araw na naka-life support bago siya namatay dahil sa pinsala. Nakahanda na ang pulisya na itawang sasakyan ni Sharon at dalhin siya para sa pagtatanong. Kung ipapakita mo sa akin ang pangalan mo, magagawa mo ring ipakita sa akin ang tatay mo at ang girlfriend mo. Salamat. Ayusin ko na ito. Ako ay 16, hindi ko alam bakit kilala niya ang kriminal. Kapag nakita mo ako sa kalsada, tandaan mo na kilala mo ako at ako'y parang hindi, sige lang at kaya akong kumita ng maraming pera. Kilala mo siya. Siya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang... Nakuha niya. Ako pero hindi ko alam na iyon ay... Matagal na panahon na nakalipas, kailangan kong kunin. At pangalawa, vehicular homicide gamit ang itim na Mercedes SUV na inihagi sa kanya at bumangga siya sa isang kotse at napatay siya. Sige. Plano ko sana yung magsindi ng apoy pero hindi ko nagawa. Aray. Mga 2 taon na nakalipas. Sige. Sandali lang. Sarge. Tama. Nakuha ko na ang susi ng kotse. Kita tayo mamaya. Nakuha ko na ang mga susi at ang remote. Sa huli. Dinala si Sharon sa istasyon ng pulis kung saan ayon sa arrest affidavit, sinabi niya sa mga investigador na hindi niya alam na 3 tao ang nabangga niya, nawalan siya ng kontrol sa sasakyan at inamin niyang may nabangga siyang kotse bago umalis sa lugar. Ang 62 taong gulang ay inaresto dahil sa pagalis sa lugar ng aksidente na may kinalaman sa malubang pinsala sa katawan. Isang kaso na kalaunan ay itinaas dahil sa pagkamatay ng isang biktima. Ilang segundo lang ang lumipas habang naghihintay ng tow truck, may isa pang pulis na nakadiskubre ng mas nakakabahalang bagay. Meron siyang nakalibre 40. Meron siyang 4 na po. At isang C-Stag Warner. Hindi, isang Sista Gordo, hindi ko maintindihan. Meron siyang 4 na po. Meron siyang 45. For traffic? 4 na po at may C-Stag water time siya. Oo. Hindi siya tubig. Petsa ng kapanganakan. Uy, oo nga, baka hindi naman. Paglabag sa trapiko, pero mula ito sa County ng Liberty. Sinasabi dito na tila walang jurisdiksyon. Hindi. Walang tradisyon. Kailangan kong gawin agad ang 24 sa kanya sa dispatch. Ang pangalawa ay wala na sa... Opisina ng Sheriff ng Brunswick. Meron siyang 2. There's gonna be limited acquisition only 2. Meron siyang 2 bonds sa New York. Iwan mo lang yan dyan sa taas. Yan? Doon ka pupunta? Oo. Tama ang narinig mo. Natuklasan ng opisyal na hindi ito ang unang beses na nagkaproblema si Sharon sa batas nang makita ang aktibong warrant of arrest habang sinusuri ang impormasyon niya. Nasa ulat ng pulisya na ang warrant ay aktibo mula sa Georgia dahil sa paglabag sa probation at paglabag sa trapiko. Nakatayo ako sa tabi ng trap. Magandang pwesto to, bro. Magandang pwesto ito. Yung truck ay nakaparada talaga sa bahay niya. Hoy, Melos. Kinuha lang siya ni Melo. 205. Ano masasabi mo? Nakatayo ako dito sa Toyota para ilayin yun. At may 2 siya. At may 240 siya, bro.
Isa galing Brunswick, isa pa galing Georgia. Hindi pwedeng ipa-extradite. Isa ay para sa paglabag sa probation. May paglabag sa probation, pagmamay-ari ng marijuana, at hindi pagpapanatili. Sa lugar ng insidente, patuloy nagkukuwento ang mga saksi ng kanilang bersyon. Yung lalaki, nakita ko nung nabangga siya ni ate at nasagasaan. Kasama pati bangketa, kaya nung umalis siya. Nasagasaan niya yung babae. Oo, nasagasaan niya yung babae, tinamaan niya talaga. Tuluyang nasagasaan. Sige coach, tinamaan si Felicia sa kalan. Oo, tinamaan siya. At ang isa pang tao ay nakatayo sa kabilang panig. Pagkatapos, nasagasaan ang babae sa gitna. Ayos, oo. Kaya sana mahuli niyo siya. At kung malaman niyo kung anong sasakyan niya, Base sa nakita nyo. Sa tingin mo ba sinadya yun? Sa palagay mo, sinadya talaga yon. May matinong tao bang basta mapagulong-gulong? Nakabangga siya ng kotse habang lumilipat ng parking spot. Nakikita mo rin ba yun? Hindi ko nakita na nabangga niya ang kotse. Ang nakita ko, nasagasaan niya sila. Ngayon, nagkaroon ba siya ng alitan sa mga taong nandoon? Wala akong alam tungkol doon. Pagkalabas niya ng gusali, hindi ko na alam. Ngayon, Sarge, hindi ko magagawa dahil walang camera rito sa harap. Ayon sa sabi mula rito, hindi ako sigurado tungkol kay Sarge. Ako ang may hawak ng panlabas na permit. Sigurado akong doon nila... Eto. Makikita ang di umano'y pinsala ni Sharon sa isa pang sasakyan habang mabilis siyang umalis sa parking lot. Nadagdag sa kanyang mga kaso. Ito ang sasakyan na bangga nila pag alis. Nakuha ko na. Walang mga video, wala akong nakita mga camera. Kukunin ko ang alarm number at lahat ng mga detalye dito. Oo, nandito mismo. May isa pang dumipat sa kabila, baka yung babaeng kinamaan. Oo, siya yun. Siya yung tinamaan at mukhang wala sumalay. Hindi. Siya ay malikhain at lahat ng iyon. Narinig ko sa radyo. Nagkaroon ng trauma? Oo, nabundol sa ng kotse. Kaya pala naka-atras dito ang lahat ng sasakyan. Umalis siya at nadulas nung Marso, nasagasaan siya at pati ang isang kasama. Nakuha namin na info niya. Siya yun. Hindi ko siya nakita. May inaasikaso siya sa loob. Kinaalagan ko yan. Salamat. Kaya ayos siya. Ibig kong sabihin, okay naman. Sandali lang. Huwag umalis. Nakuha na kita? Baby. Yung babaeng may mahabang dreadlocks ay social worker. Kaya pumasok si Sharon Cox at nag-apply sa Care to Share. Sabi niya. Care to Share. Walang video camera sa loob. Nakilala niya yung tao nung paalis ito at nainis siya. Ang shared care ay programang tulong sa pinal. Tinanggihan ang aplikasyon niya. Nainis siya bago siya lumabas ng building. Sabi ko, paano mo siya nakilala? Sabi niya, kasi nung umalis siya, nakilala ko yung truck at nakilala ko rin yung buhok niya. Nakadress siya, malaki ang buhok. Sabi niya, nakilala ko siya, nakita ko siya. Sigurado akong siya yun. Tinanggihan ko siya sa programa, tinanggihan ko siya sa press. Super pissed. Iyan ang nangyari. Ito ang saksi niya. Sa huli, inamin ni Sharon ang maraming kasong may kaugnayan sa nakamamatay na hit and run at hinatulan ng 4 na taong pagkakakulong. Ang hatol na iyon ay umani ng batikos mula sa pamilya ng biktima na iniulat na nagpahayag ng kanilang hindi pagsang-ayon sa 4 na taong sentensya na muntik pang mabawasan at gawing 1 taon na lang sa kulungan bago bawiin ng mga piskal ang kasunduan. Sa huling ulat, ang 65 taong gulang ay nasa kustodiya pa rin ng Florida Department of Corrections. Mag-subscribe na yon para mabilis mong makuha ang pinakabagong balita mula sa Law and Crime.